Grace morning, everybody! Ayan. So, iba yung background ko ngayon, no? Ayan. Good morning sa lahat. And, gumanda-ganda yung weather natin, no? Praise God, no? So, this is a brand new day. Ayan. So, good morning sa lahat ng nanonood. Nakikita ko rito sa Facebook, meron na tayong 20,000 viewers. Ayan. Kasi multitude ang bawat isa eh. Kaya we have 20. Ewan ko lang sa mga ibang na nanonood. And yung mga manonood pa after nito sa iba't ibang time. Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Amen? And ngayong umagang ito ay title ng message natin ay SSS of Grace. Ayan. Pag may SSS, may pension ka. Ayan. May mga benefits, may insurance, di ba? So, pag-aralan natin tong SSS of Grace, no? So, sa ngayon, sa panahon natin ngayon, napakadaming pressure, no? Napakadaming mga outside forces na nagpe-pressure sa atin para magkaroon ng magandang front, di ba? Yung mga resume natin, pinapaganda natin. Ika nga ni Pastor Robin, no? Curated resume. Ayan. So, inaayos natin, yung kinakalibrate natin sa panlasa ng audience, kung sino yung target audience natin, no? So, lahat ngayon curated eh. Di ba? Pagandahan ng profile. Ayan. So, kaya nga uso yung filter eh, 'di ba? So, kahit food, curated meals, yan na nagpapamahal sa mga restaurant, yung pag-curated meals na yan. Unang-una nga daw kumakain ngayon, cellphone, bago tao. Ayan. So, marami tayong gustong patunayan, marami tayong gustong ma-fit in doon, no, sa ating mga environment, sa surroundings natin, no? So, mapapalaya tayo sa mga ganong kaisipan, no, pag nalaman natin tong SSS of Grace na to. Amen? And itong pag-uusapan natin ngayon is about the life of Apostle Paul, no? Kasi ang tawag kay Apostle Paul ay exemplar of grace. Yan. Pagka pinag-uusapan ng grace, hindi natin pwedeng hindi mabanggit si Apostle Paul, no? So, pag naintindihan natin yung biyaya talaga, no, na hindi yan image building, no? Pag ang biyaya ng Panginoon ang talagang nabubuhay sa iyo, hindi mo alintana eh kung okay ka ba sa paningin nila or ano, kasi it's all of God. Grace is a person, no? Hindi yan doktrina, hindi yan sekta, hindi yan ay mga grace believers yan, ay mga Pentecostal yan, ay hindi ganun yun. Grace is a person. Grace is Jesus Christ. Amen. So, if you have grace in your life, hindi mo na iisipin itsura ko, ano bang ganito. Dahil si Jesus lahat ang nakikita sa'yo. Amen. The grace of God. And yung biography mo, di ba, hindi na yun yung iisipin mo. Etong si Paul, napakaganda ng resume nitong taong ito. Di ba? Aral siya eh. Di ba? Kaya ang laki ng tingin niya sa sarili niya eh. Napakaganda ng biography niya, ng resume niya. Grabe yung pinag-aralan niya, mataas yung naabot niya, achievement niya. Kaya nga siya yung naging qualified eh, na he is the Pharisees of all Pharisees. Naging qualified siya na maging persecutor ng mga believers, no? So, etong si Apostle Paul talaga yung exemplar of grace, no? So, yung biography niya, yung resume niya, nung nakilala niya ang biyaya ng Panginoon, naging basura sa paningin niya, no? Nung naintindihan niya yung biyaya ng Panginoon, na ang laki-laki ng tingin niya sa sarili niya noon, nalaman niya na lahat pala ng yan ay basura, no? Wala pala yun, no? Na hindi pala dapat na nagmamalaki siya sa resume niya, na na-build niya. Amen? He's the Hebrew of Hebrews, Pharisees, yung pedigree niya, intellect niya, political power, lahat nasa kanya na. Wala kay Daniel,
Apostle Paul, ang lahat, no? So, etong si Apostle Paul, nung na-encounter niya si Jesus sa Road of Damascus, no, alam natin yung nangyari sa kanya noon, na Saul of Tarsus pa yung tawag sa kanya noon, hindi pa Paul. Ayan, so hindi pa siya binabago ng Panginoon. Nung na-encounter niya si Jesus noon doon sa Road of Damascus. Kasi, etong si Apostle Paul, hindi niya na na-encounter si Jesus personally eh. So, wala na si Jesus itong mga panahon na to. Ang na-encounter na niya ay yung mga disciples ni Jesus. No? Pero, tingnan niyo naman, naging apostle pa rin siya. Amen? So, tayo rin, hindi hadlang yun eh, na hindi natin nakasama si Jesus, hindi natin siya na-encounter dito, di ba? So, si Apostle Paul ganun. Kaya nga, ang tawag niya rin sa kanya, Gentile eh. Di ba? So, tayo, ang nakaka-relate tayo, mas nakaka-relate tayo sa buhay ni Apostle Paul. Amen? So, wala siyang personal na encounter, hindi niya nakausap si Jesus personally. Hindi siya na-mentor ni Jesus personally. Pero yung encounter niya kay Jesus doon sa Road of Damascus, it turned his life upside down. Amen? So, nung yung buhay niya, di ba, no, etong si Apostle Paul, kaya niya na nasulat itong kataga na to eh, sa 1 Corinthians 15:10, sabi niya, by the grace of God, I am who I am. Amen? Nakita niya, basura yung resume na na-build niya, yung mga pinag-aralan niya, na-achieve niya sa buhay. Nakita niya, wala pala yun, wala palang sinabi yun. Nung na-encounter niya ang biyaya ng Panginoon. Pero nung nasa kanyang biyaya ng Panginoon, sabi niya, na doon naman na-build yung confidence niya. Sabi niya, by the grace of God, I am who I am. Amen? So, hindi pa rin baliwala, hindi pa rin ganun kaliit dapat ang tingin natin sa sarili natin. Because by the grace of God, we are who we are. Our true identity now is in Christ. Amen? So, mas maganda yung resume natin ngayon. Mas maganda yung biography natin ngayon. Kasi ang ibinubuhay na natin ngayon ay yung biyaya ng Panginoon. Si Jesus mismo. The grace of God. His grace. Yung very life niya mismo ang ibinubuhay natin. Amen? So, hindi na natin alintana eh. Walang din tayo nagpapapugi. Diba? Hindi na, yun yung pag-aaralan natin ngayon. So, number 1, S, dun sa SSS, is the saving grace. Amen? So, itong saving grace is how God redeems our past. So, si Paul, yung past niya, hindi naman talaga lahat kasamaan eh. Diba? Mataas nga yung pinag-aralan niya, mataas nga yung achievement niya. Although, bad talaga yung past niya, pero hindi lang sa bad past natin tayo sinisave eh, pati dun sa mga seemingly good. Kasi yun yung nagpapalaki ng ulo natin, yun yung nagpapaconceited sa atin eh. So, yun yung nagbibigay sa atin ng pride. Dahil the more na achiever ka, the more na maraming flying colors, no, sa resume mo. So, sa 1 Timothy 1:12-16, ito yung letter ni Paul kay Timothy, no. Sabi niya, I thank Christ Jesus our Lord who has given me strength, that he considered me trustworthy, appointing me to his service, even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man. I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. But for that very reason, I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe him and receive eternal life. So, sabi nga yung first S is saving grace, no? How God redeems our past. So, yung severity ng past nitong ni Paul, no? Dun siya sinave ng biyaya ng Panginoon. Sa verse 13, hindi niya sinanitize yung biography niya eh, no? Hindi niya
medyo nilinis-linis kahit paano. Sabi niya, I am the worst of all sinners. No? Sabi niya, hindi niya sinabi na, I am the worst of all sinners, but, ang taas ng pinag-aralan ko, but, di ba? Hindi, walang ganun eh. I am the Pharisees of all Pharisees. Walang ganun. Di ba? So, he did not sanitize his biography. So, anong sabi ni Paul doon sa past niya? Sabi niya, I am a blasphemer. He spoke defaming, insulting words against the name of Jesus Christ. At hindi lang yan hindi lang siya nagsispeak against Christ. He forced others to do the same. Nang hihikayat pa siya. Yan. Meron ba tayong kakilalang ganito? Yung pag merong galit sa atin, nagre-recruit pa ng iba na may magalit pa sa atin. May mga ganyan ngayon di ba? Yung mga toxic people. Etong si Paul, toxic person talaga siya. Kasi hindi lang basta siya blasphemer. Di ba? Recruiter pa siya. Nagre-recruit pa siya ng mga tao na mag-blaspheme din sa Panginoon, kay Jesus Christ. So, first, he is a blasphemer. Number 2, hindi lang siya basta blasphemer, persecutor of the believers. Nagba-blaspheme siya against Christ and nagpa-persecute siya doon sa mga believers. No? Nire-recruit niya yung mga tao na huwag maniwala at yung mga naniniwala, pinapersecute niya. Grabe tong taong to. 'Di ba? So, hindi lang basta siya nagdi-disagree sa church He actively hunted them down. Actively, take note of the word actively. No? He wreaked havoc on the church, entering house after house. Siya yung sumusugod, nagbabahay-bahay. At siya yung nanghihila ng mga tao at dinadala sa prison, no? So, grabe yung nito ni Paul. Napakaganda ng resume niya, yung curated resume, and yet yung pagkatao niya, grabe yung pagkabulok. No? So, blasphemer siya. He speak words against Jesus Christ. Nagre-recruit siya to do the same. Nagpe-persecute siya ng believer. Nagbabahay-bahay siya. Pag may nakita siyang believer, hinihila niya palabas, dinadala sa prison. Ganon kabulok yung pagkatao ni Apostle Paul. Noong Saul pa siya. Saul of Tarsus. So, blasphemer, persecutor, hindi lang basta ganon. But wait, there's more. Violent man. Yun pa yung description niya sa sarili niya. Hindi niya talaga sinanitize yung resume niya, no? Yung biography niya. Sabi niya, violent man ako. So, yung Greek word na ginamit niya rito, obristes. So, ang meaning ng obristes, insolent, arrogant, bully. No? Who inflicts pain. Grabe yung inflicts pain, Yung talagang nagbibigay ka ng pasakit sa tao. Ganun daw siya ka-violent man. Tapos, sabi niya, yung pleasure daw niya, take note of this yung pleasure niya, ito yung nagbibigay sa kanya ng satisfaction is to show dominance. No? Ipakita na siya ang mataas sa lahat. Na siya ang qualified na mag-persecute dito sa mga believers na to. At nung na-stone to death si Stephen, the first Christian martyr, no? Nung sa early church, Stephen, si Paul ang may pakanano. Nandun siya. Nung in-stone to death, etong si Stephen. So, sabi niya, maganda yung resume niya, and yet, eto yung biography niya. He is a blasphemer, persecutor, and a violent man. Amen? So, kung mapapansin natin, no, sinasabi niya to kay Timothy as a good example. Kaya nga siya daw ang exemplar of grace. Grabe yung biyayang natanggap niya. Kasi despite of this background, pinili pa rin siya ng Panginoon. Amen? So, sabi niya sa verse 14, the grace of our Lord poured out on me abundantly. Ginamit niya yung word na abundantly. Diba? So, ang Greek word na ginamit ni Paul dito is huperlionazo. It means overflow. Diba? Over and above. Super abound. Kasi nga, dahil sa kabulukan ng personality niya, at na-encounter niya ang biyaya ng Panginoon, kaya ganun niya dinidescribe yung biyaya ng Panginoon. Super abound, over and above, overflowing. Kasi nakita niya hindi siya karapat-dapat
And yet, pinili pa rin siya ng Panginoon. So, ganun yung grace ni Lord sa atin, no? Para daw siyang, yung may maduming tasa, tas yung may pressure water, no? Sino dito yung nagpapa-car wash? Ayan. Kaya siguro bumagyo nitong mga nakaraan, dami nagpa-car wash eh, no? Di ba yung pressure water? Grabe yung paglilinis yan eh, kahit walang kamay. Yun lang pressure water. Di ba? Grabe yung linis na nagagawa niya. So, ganun daw yung biyaya ng Panginoon. Kahit gaano tayo kadumi, kahit nakadikit na yan sa tagal ng panahon na madumi tayo, kayang-kaya ng biyaya ng Panginoon na linisin tayo. So, ganun din yung describe ni Apostle Paul ang biyaya ng Panginoon. Para daw siyang waterfall. Walang maduming sisidlan ng hindi kayang linisin ng biyaya ng Panginoon. Amen? So, verse 15, sabi niya, Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Grabe yung description niya sa sarili niya, no? Hindi lang niya basta sinabing sinners eh. Sabi niya, ako ang pinakamalala. Sa lahat ng yon, ako ang pinakamalala. Amen? So, yung ginamit niya na verb is I am, hindi I was. Take note ha. Hindi niya sinabi na noon yun. Ngayon hindi na. Diba? Ang term niya ginamit niya, I am the worst. So alam niya na hanggang ngayon hindi pa rin siya perfect, pero yung biyaya ng Panginoon ay perfect sa buhay niya. Amen? So, the more na encounter niya si Jesus, the more na nakikilala niya si Jesus, nagkakaroon ng nabibrake lalo yung self niya, no? Lalong nagsha-shine yung biyaya ng Panginoon. Kasi nakita niya hindi siya karapat-dapat eh. Napakadumi niya. Wala siyang maipagmamalaki. And yet, nag-overflow ang biyaya ng Panginoon sa buhay niya. So, the Lord is not looking for perfect person to enlist. Hindi ganun ang qualifications natin dito sa church natin, no? Hindi tayo naghahanap ng perfect na tao. Ang tinitignan ng Panginoon is yung mga willing na tao, no? So, kasi pag willing ka, talagang malilinis ka ng biyaya ng Panginoon. Amen? Katulad nito ni Paul. Amen? So, He looks for dead people to resurrect. Hindi siya naghahanap ng perfect na tao. Amen? So, sabi niya nga, the more sin, the more grace abounds. Amen? So, hindi rin naman ina-encourage na magkasala tayo. Pag-aaralan natin mamaya yan. Huwag tayo mag-misinterpret ng salita ng Diyos. No? So, maaring tayo, may mga secrets tayo, may mga ghosts in the past tayo na hanggang ngayon nag-hunt sa atin, na hanggang ngayon akala natin, hindi tayo karapat-dapat. Diba? Yung nag-hold back sa atin para patuloy, maglingkod sa Panginoon. Diba? Merong bumubulong-bulong sa atin. Nako, kung nakilala ka lang nila, hindi ka nila papapasukin. Diba? So, si Paul sabi niya, I am the worst. Sabi niya, hanggang I am present still at the present. No? So tayo, yung mga naglilingkod sa Panginoon, hindi naman tayo perfect talaga eh. Ang kagandahan dito, ang biyaya ng Panginoon ay perfect. Hindi tayo. Kaya kaya nating tumayo sa biyaya ng Panginoon. Kaya nagiging kasabihan na natin yan eh. Kamusta ka kapatid? Sa biyaya ng Diyos, okay naman. Diba? Laging sa biyaya ng Diyos. Amen? So, huwag tayong makinig sa bulong-bulong ng kaaway na hindi ka karapat-dapat. Kung kilala ka lang nila, kung alam lang nila, yung totoong ikaw. Ang totoong ako ay yung nakipag-isa kay Kristo. Our true identity is in Christ. Kaya wala nang pwedeng isumbat sa atin ang kaaway. Amen? So, hindi na i-intimidate si Lord sa past natin. No? Hindi tinitignan ni Lord. Kaya nga yung saving grace niya, He redeems our past eh. Amen? So, there's no shame too great for the cross. Walang kahiyang napakalaki para sa cross ni Lord. Amen? So, si Mary Magdalene nga eh. Diba?
naging disciple pa rin ni Jesus eh. So, walang shame, walang guilt na napakalaki para sa cross ni Jesus Christ. Amen? So, sabi nga yung saving grace, diba, means your history does not dictate your destiny. Yung history natin, yung past natin, hindi yan na magdidikta ng kung ano yung destiny natin. Diba, naririnig natin dati na, hanggang dyan ka na lang talaga. Diba, wala kang mararating sa buhay. Diba, dinidiktahan na yung future natin. Pero ito, sabi nga rin, saving grace ni Lord, it doesn't dictate our destiny. Yung past natin will not dictate our destiny. Diba? Ang magkakapag-dictate ng destiny natin is yung true identity natin, which is in Christ Jesus. Amen? So, saving grace ni Lord is redeeming our past. And then, number 2, serving grace. Amen? So, serving grace is how God empowers our present. Kung yung saving grace, ni-redeem niya yung past natin, etong serving grace, it empowers our present. Amen? So, sa 1 Corinthians 15, 9-10, for I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but by the grace of God that was with me. Amen? So, yung saving grace ni Lord redeems our past. Etong serving grace, it empowers our present. Identity shift. No? Hindi na yung past natin, etong curated resume ni Paul, yung dark past niya, hindi na yun. Yung identity niya at the present. Nagkaroon siya ng identity shift. Sa 1 Corinthians 15:9, no, sabi ni Paul, yung humility, no, na dahil sa bagong identity niya, no, na dating arrogante, dating blasphemer, dating persecutor, dating violent man, napalitan ng humility. Kasi nakita niya talaga na wala pala siyang may pagmamalaki, no. Sabi niya, I am the least of all the apostles. Ito yung word ni Paul, pero pag nakita natin yung mga achievement nito ni Paul, even as an apostle, grabe. Pero ito ang word niya, the least of all the apostles. He recognizes that based on merit, he deserves absolutely nothing. But, doon sa verse 10, sabi niya, arguably the most complete definition of how grace operates in the daily life of a believer. Sabi niya, by the grace of God, I am what I am. Amen. Oo, mataas yung, maganda yung curated resume ko, dark yung past ko, I am the least of all the apostles. I am the sinners. I am the worst of all sinners. But by the grace of God, I am what I am. Nandun naman pumapasok yung true identity niya in Christ. Amen? Yung doon naman nagkaroon ng statement of identity liberation. Hindi rin naman dapat natin minamaliit yung sarili natin. Kasi nga, ang nabubuhay na sa atin, I no longer live but Christ lives in me. So, pagpatuloy mo rin minamaliit yung sarili mo, minamaliit mo si Christ na nasa iyo. Diba? Sabi niya, but by the grace of God, I am what I am. Amen? I am no longer defined by my guilt. Nor am I defined by human accomplishments. Diba? Yung identity daw natin is rooted completely. Take note of the word completely, in whom God is. In who God is, diba? And what He has done for me. Amen? So, yun yung bagong identity natin. We are what we are because of the grace of God. So, isa sa mga gustong ituro ni Paul dito is yung grace versus effort. Amen? So, may misunderstanding kasi na pagka nasa biyaya na,
may laziness, no? May katamaran na. Kasi si Lord na lahat gagawa eh. 'Di ba? Walang human effort, walang dapat si Lord lahat, 'di ba? Dito natin babalansehin natin dito, 'di ba? Ilalagay natin sa tamang mindset, sa tamang perspective, no? So, hindi tayo tinuturuan maging tamad. Sabi ni Paul dito, sabi niya, but his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them. Siya daw ang pinakamasipag sa lahat ng mga masipag na naglilingkod sa Panginoon. So, hindi ito, yung one tamad mindset na iniintay na lang natin na kumilo si Lord, na ganyan, na bumagsak yung bayabas. 'Di ba? So, ano ba yung tinuturo sa atin dito? Earning is different from effort. So, si Lord, hindi siya against effort. No? Sabi nga ni Paul, siya raw ang pinakamasipag sa lahat ng pinakamasipag. No? So, effort is not what God is against. Ang ayaw ni Lord is yung mindset na nag-earn, yung earning. So, ano ba tong earning versus effort? Ang earning kasi, it is driven by pride. No? Kaya ka nagmi-ministry, 'di ba? Pagka may pride ka at nagmi-ministry ka, feeling mo hindi maganda pag hindi ikaw gumawa. Feeling mo pag hindi ikaw ang nag-song lead, hindi anointed. Feeling mo pag hindi ikaw ang nag-preach, walang nasalo yung congregation. Feeling mo pag hindi ikaw ang nag-house to house, hindi na-bless yung bahay na yun. Yung pride. 'Di ba? So yung earning, out of pride ito. Ano pa? Out of fear. Kabaliktaran naman ito ng pride. Out of fear na takot ka magkamali. Kasi feeling mo sa'yo lahat babagsak. Pag sumablay, sa'yo ang masisisi. Diba? Pag may malfunction, may hindi naging okay yung result, akala natin, seemingly, ikaw ang sisisihin. Fear naman yun. Diba? Tayo ngayon, hindi na kasi tayo nag-ooperate sa ganun eh. Dahil alam natin na tayo ay sisidlan lamang na si Kristo ang kumikilos, anuman maging resulta niya, si Lord yan. Hindi natin sisisihin yung sarili natin. Magpapakanta tayo dahil ginagamit natin yung talento natin sa pag-awit sa Panginoon. Kung ano man ang resulta niyan sa lahat ng mga nandyan sa congregation, si Lord na yan. Di na natin problema yan. Ginagawa lang natin yung nagsiserve tayo, siniserve lang natin yung talent natin sa Panginoon. Hindi tayo yung isang mata nakapikit, yung isang mata nakadila, tinitignan natin kung tumataas pa sila ng kamay. Teka, si kapatid, nabihi ka ba? Kung kailangan ko pa na isang kanta. Hindi ganun eh. Hindi na kasi tayo ganun ngayon. Hindi na out of fear. Hindi na out of pride. Hindi na out of insecurity. Teka, mas mataas ang boses ni kapatid. Kailangan mas taas ang pa. Hindi na out of insecurity. Ginawa mo yan. Ginaging instrumento ka ni Lord. Ano man ang resulta niya na kay Lord na yan. Ilan ang tumanggap, ilan ang napuspos, kasi individual lang ang natin sa Panginoon. Diba? Individual lang ang relationship natin sa Panginoon. So kung ano man ang response ng mga tao, it's between them and the Lord. Hindi kayo. Diba? So wala nang fear, wala nang pride. Napakagaan mag-ministry ngayon. Katulad ngayon, online tayo. Nakikita ko ba yung reaction nyo? Nakikita ko ba kung nakahiga kayo dyan, natutulog na kayo? Hindi naman eh. Diba? So, ang trabaho ko lang is ihayag ang salita ng Diyos, anuman maging resulta nito, na kay Lord na yan. So, walang insecurity, walang fear, walang pride. Hindi natin ginagawa ang mga bagay na to para mahalin tayo ni Lord. Mahal na tayo ni Lord bago pa natin to gawin. Amen? So, yun yung earning. Yung effort, hindi against si Lord na tayo ng effort, mag-e-exert tayo ng effort si Apostle Paul, 'di ba? Napakasipag niya. Effort kasi is driven by gratitude.
Kaya tayo kumikilos kasi napaka-grateful natin sa biyaya ng Panginoon. Punong-puno ang puso natin ng gratefulness. Napaka-grateful natin sa biyaya niya. Napaka-grateful natin sa lahat ng mga na-experience sa Panginoon. Kaya tayo, feeling ko, din yung driving force natin. Diba? Out of gratitude, out of joy. Yun yung nag-empower sa atin. Kaya nga yung serving grace niya, it empowers our present. Diba? So, tayo nagmi-ministry hindi para tayo mahalin ni Lord. Minahal niya na tayo. At yung love na yun, yung nagdadrive sa atin to move. Kaya nga wala nang kapaguran eh. Ako sa totoo lang, masakit na lalamunan ko ngayon medyo paus. Pero, kung dati-dati, di ba may excuse tayo eh. Di ba? Ngayon hindi, walang kapaguran, hindi nakakapagod maglingkod. Kasi, we are so grateful. Yun yung nag-empower sa atin to do our part. Amen? So, yung earning, gumagawa ka para mahalin ka ni Lord. Yung effort, minahal ka na, kaya ka nakakagawa. So, yun yung yun yung mindset na gustong ni Paul dito. Amen? Kaya kapag ikaw nagmi-ministry at napapagod ka, hindi ka nag-ooperate sa biyaya ng Panginoon. Oo, yung physical body natin, napapagod. Pero yung buong pagkatao mo, nagbo-burnout ka. Wala nang ganun eh. Napansin nyo ngayon, wala nang ganun. Diba? Kasi nasa biyaya na tayo ng Panginoon. Amen? So, eto si Paul, napakasipag niyan. Ang dami niyang nilakbay, he traveled across continents. Diba? Nagplant siya ng mga churches, na-persecute siya, he endured beatings, nalatigo siya, nakulong siya, 'di ba? Nabato siya ng buhay. Ang dami niyang na-experience. But he wrote the half of the New Testament. Kaya nga siya daw pinakamasipag sa lahat ng masipag eh. 'Di ba? He wrote half of the New Testament. Hindi lang 'yan ha, nagtatrabaho pa siya. Nagte-tent preaching siya. Hindi siya umaasa sa love gift ng mga believers. 'Di ba? Nagtatrabaho pa siya. Diba? Yet not I, sabi niya, but the grace of God that was in me. Kasi, kung si Paul lang ito, matagal na siyang sumuko. Kaya nga tayo, pag naglilingkod sa Panginoon at nagbe-burn out, ibig sabihin yung old self pa natin ang umiiral. Diba? Kaya tayo hindi napapagod ngayon dahil sa biyaya ng Panginoon, na buksan yung mindset natin sa biyaya ng Panginoon. No? Kung tayo lang ito, na ngayon na-displace tayo, baka tumigil na yung church natin, di ba? Kung tayo lang talaga ito, matagal na tayong sumuko. But, laging sinasabi ni Paul, yet not I. Hindi na kasi ako ito eh. I no longer live, but Christ lives in me. But the grace of God that was with me. Kaya niya nakakayanan lahat. Beatings, di ba? Malaria, di ba? Yung pagod sa biyahe, tent pitching, yung pagpa-plant ng church, lahat yan ginagawa niya dahil nakilala niya ang biyaya ng Panginoon with joy and gladness in his heart. Nasa kulungan na nga, sabi niya, di ba? Count it all joy. Talagang ina-encourage niya pa yung mga believers na maging masaya. In everything, give thanks, sabi niya. Nasa kulungan na siya. Kung ito ba si Paul na to na dati-dati, sasabihin niya ba to? Siyempre hindi, di ba? So tayo din, no? Na nung na-encounter natin ang biyaya ng Panginoon, napakalaki ng pagbabago na binigay niya sa atin. Amen? So, yung supernatural energy, di ba? Sanctifying and serving grace ni Lord. Di ba? Yung Holy Spirit operating within human willpower. So, hindi lang basta effort kasi ngayon eh. Ramdam natin na may katuwang tayo eh. Di ba? Aware tayo sa Holy Spirit that enables us to do the work. Kaya hindi na self-effort. Diba? Hindi masamang mag-effort, pero hindi self-effort na sa'yo lahat. Diba? Talagang galing sa'yo lahat. Hindi ganun eh. Parang ina-acknowledge natin na nandyan ang Holy Spirit that empowers us. Philippians 2:12-13, sabi ni Paul, we work out our salvation with fear and trembling precisely because it is God who is at work within us, both
to will and to act according to His good pleasure. Amen? So, hindi safety net ang grace na kapag ubus na talaga ako, andyan ang grace ni Lord. Hindi. Una pa, andyan na ang grace ni Lord. Kaya hindi ka mauubos. It is the engine that drives you forward. Amen? So, hindi yan last resort. Yang grace ni Lord. Kapag hindi ko na talaga kaya, andyan ang biyaya ni Lord. Hindi. Andyan ang biyaya ni Lord, kaya kakayanin. Hindi ka aabot sa point na hindi mo na talaga kaya. Hindi na tayo umaabot sa ganon. Sa puntong ganon na hindi na talaga natin kaya. Amen? So, yung serving grace ni Lord, diba? Hayaan natin na yun ang umiral sa atin ngayon. Na-save na tayo, na-redeem na yung past natin. Yung serving grace niya, it empowers us day after day. Amen? So, hindi na tayo, yung iniiri natin lahat. Diba? Nagpapakahirap tayo on our own strength, diba? So, just serve your talent. Amen? Trabaho ni Lord kumilos. Instrumento lang tayo ng Panginoon. Amen? So, kaya wala nang burnout talaga. Amen? Kasi, pagka nagsiserve tayo out of our own strength, out of our own wisdom, natural, mauubos talaga yan. Limited tayo finite tayo diba? So, kapag ang biyaya ng Panginoon, hinayaan natin kumilos, hindi yan mauubos. Hindi ka napagod, hindi pa nauubos. Kaya, tara na. Amen? So, we must become people who learn to tap into the serving grace of God. Diba? Pag open tayo ng mouth to teach, to sing, to serve our talent, always tap doon sa serving grace ni Lord. Amen? Lagi nating sinasabi, di ba? Yung prayer natin, I am going to work hard right now, but I am relying on the invisible current of your grace. Di ba? Yung hindi kaya ng pansarili ko, effort, kayang-kaya ng biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya hindi tayo mauubos talaga. Yan. So, ano yung first S natin? Saving grace, no? How God redeems our past. Our number 2S is the serving grace. It empowers our present. Always tap on the serving grace of our Lord, day-to-day basis. Amen? And number 3S, sustaining grace. How grace preserves our future. Even through pain. Ito, pag-aralan natin tong thorn in the flesh ni Paul. So again, number 3, how grace preserves our future. Number 1, saving grace, how God redeems our past. Number 2, serving grace, it empowers our present. And number 3, sustaining grace, how God preserves our future. So 2 Corinthians 12:7-10, sabi niya, or because of this surpassingly great revelations, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan. Grabe, di ba? To torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Yan. Diba? Kaya nga nagkaroon tayo ng kanta niyan diba? When I am weak, then I am strong. So, ano yung paradox of thorn in the flesh nito ni Paul, ano? So, itong si Paul, meron siyang tinatawag na thorn in the flesh. Na, ang tawag niya messenger of Satan. Kasi sobrang sakit talaga. Amen? Ang Greek word nga na ginamit niya is skolops, which means sharp, jagged stake used for impaling.
Ganun daw niya dinidescribe itong thorn in the flesh niya. Scallops, no? Sharp, ibig sabihin matalim. Jagged stake used for impaling. Ganun kasakit itong thorn in the flesh niya. No? So, hindi ito minor inconvenience. Hindi ito simpleng stiff neck lang or shoulder pain, di ba? Hindi or frozen shoulder, hindi lang basta ganun to. Sabi niya, it was excruciating, chronic, and deeply disruptive pain. Etong thorn in the flesh niya. Some scholars, iniisip nila na thorn in the flesh ni Paul is yung eye sickness niya. Meron kasing eye impediment tong si Paul. Yung iba naman, yung malaria. Nagka-malaria siya nung paghayo-hayo niya. Yung iba naman, epilepsy. Yung iba naman, speech impediment. Diba? So, maraming haka-haka dito sa thorn in the flesh niya. Kasi, hindi specify ni Paul kung ano to. Dinescribe niya lang. Sabi niya, excruciating chronic, disruptive pain. Ganun katindi tong thorn in the flesh niya. To the point na, sabi niya, nag-plead daw siya ng 3 times na alisin na. Pero iba ang sagot ni Lord. Amen? Sabi niya nga, messenger of Satan to. Sabi niya, to keep me grounded, para hindi ako maging conceited. Kasi kung mapapansin natin, napaka-successful na ng ministry nito ni Paul Diba? Ang dami niyang plinant na churches, half of the New Testament, siya ang nagsulat, napakasipag nito. Kung siya lang talaga ito, magiging lalaki na yung ulo niya. Kaya nga sabi, diba, knowledge puffs up, but love builds up. Kasi pwedeng lumaki ang ulo nito ni Paul. Napaka-successful na ministry niya. Kaya sabi niya, ito yung messenger ni Satan, itong thorn in the flesh ko para hindi ako maging conceited. Para hindi lumaki yung ulo ko. To keep me grounded. No? So may pa rin to, sovereign pa rin talaga yung plan ni Lord, No, His ways are higher than our ways. Amen? Kung gagawin niyang perfect ang buhay natin, baka makalimot na talaga tayo sa Kanya. Hindi na tayo tatawag sa Kanya. Amen? So sabi niya, ito messenger ni Satan ito. Pansinin natin, alam niyang galing kay Satan. Hindi naman talaga tayo bibigyan ni Lord Every good and perfect gift comes from above. Only good and perfect gifts. Pero inaalaw niya yung mga bagay na yan. Nabigay ni Satan. Si Satan ang nagbigay. Kaya sabi ni Paul, messenger of Satan. Diba? So, eto, binigay ni Satan to kay Paul. Inalaw ni Lord. Kahit nag-plead na si Paul 3 beses, Lord, tanggalin mo na to. Answer is no. Diba? Iba yung sagot ni Lord. So, inalaw ni Lord, messenger ni Satan, ang purpose ni Satan is to distract Paul. Ang sipag kasi talaga nitong taong to. Walang makakapigil. Walang beatings, walang stoning to death, walang malaria, walang kahirapan ang pwedeng makapagpigil sa taong to. Napakasipag. So, ang purpose ni Satan sa pagbibigay niya ng thorn in the flesh kay Paul ay to distract him. But, whatever the enemy meant for bad, God meant it for good. God used it for sanctification. Amen? Yan yung pag-aalala natin ngayon. Katulad nung pagbibigay pag-allow ni Lord kay Job na matest, 'di ba? Ni Satan. 'Di ba? Ang purpose ni Satan para sirain si Job. Ganoon naman talaga ang purpose ng kaaway, sirain talaga tayo. 'Di ba? Pero God meant it for good, para mas tumibay pa tayo. Hindi 'yun ang purpose. Lord, ba't mo ko pinaparusahan? Naglilingkod naman ako Kaya natin nasusumbatan si Lord Dahil, di ba, tinitingnan lagi natin yung mga ginagawa natin. Tinitingnan lagi natin yung kasipagan natin. Tinitingnan lagi natin yung pagiging generous natin. Laging glorification, self-glorification. Naglilingkod naman ako. Nagbibigay naman ako. Di ba? Mapagbasa ako ng Bible, ako ganito. Laging glory to us. Kaya pag binigyan tayo ng pagsubok, wala na, gupo na, suko na. Nasusumbatan na natin si Lord. Di ba? Ito si Paul, hindi niya sinumbatan si Lord. Oo, nag-plead siya na, Lord, tanggalin mo na to. Please, masakit talaga. 3 beses. Pero hindi ganun yung sagot ni Lord sa kanya. No? So, sabing ganon, the answered prayer and the ultimate answer. The unanswered prayer and the ultimate answer.
Hindi sinagot ni Lord yung pag-plead niya 3 times sa tanggalin yung thorn in the flesh, pero iba yung answer ni Lord sa kanya. Amen? So, hindi sinabi ni Paul, hindi niya sinumbatan ni Lord, si Lord, Lord, ang dami ko ng churches na pinat. Half of the New Testament, sinulat ko. Ang dami kong kontinenteng trinavel. Nagtatrabaho pa nga ako eh. Hindi ako umaasa sa bigay-bigay. Napakasipag ko. Tapos eto lang, hindi mo matanggal-tanggal. 3 beses na ako nakikiusap. Hindi mo pa matanggal-tanggal sa akin to. Diba? Pero hindi ganun yung sinabi ni Paul. Amen? Ako personally, syempre wala na akong ibang i-example kundi sarili ko. So, 2012, nalaman ko na I had cancer, no? Na bago ko pa ipanganak si Dre, alam na yan, nakaschedule na ako sa Medical City 2 para sa operation eh. Kinancel lang namin kasi nga, hindi pa ako nanganganak. So, sige, pagpaliban, alam ko na noon pa, 2012 pa. So, after 6 years, diba, pinapag-pray ko yun lagi, huwag niyo sabihin na ini-enjoy ko yon. Pinapag-pray ko yun lagi, syempre. Pero nung after 6 years, nagpa-check ako ulit, malaki na siya. So, 2018, doon ako na-operahan, natanggal yung thyroid ko because of the cancer. Tapos, after that, I was declared cancer-free. So, praise God, no? Answered prayer. After 8 years, eto lang, June, nag-graduation ulit ako. Kasi last year, may nakita ulit. Hindi ba sinasagot ni Lord yung prayer ko? Diba? Hindi ba siya answering God? Hindi ba siya merciful God? Pinapag-pray ko naman yun. Marami nga nagpe-pray with me eh. Siyempre lahat ng mahal ko sa buhay, pinapag-pray ako, di ba? Bakit hindi ba sumagot si Lord? Diba? So sometimes may isip natin yun, di ba? Naglilingkod naman ako, nagpa-ordain na nga ako eh. Dati tinatakasan ko yan. Yung calling ko, nagpa-ordain ako. Diba? Kung ako yung dati, baka nasumbatan ko na si Lord. Grabe ka naman, Lord. Eto lang, hindi mo pa matangkal sa akin. Diba? So, anong point dito? Diba? Alam ni Lord ang ginagawa niya. Kung meron ka man pinagdadaanan ngayon, hindi lahat sa health, Diba? Hanggang ngayon nga, may mga pains pa akong iniinda eh. Diba? Pinapag-pray ko naman. Pero hindi natatanggal. Hindi ba tayo sinasagot ni Lord pagdating sa mga bagay na yan? Ang sagot lagi dyan, His grace is sufficient for you. Amen? So, hindi natin siya ko-questionin. Amen? Sabing ganon, lagi daw no ang sagot kay Paul 3 beses. Sabi niya, 3 times I pleaded. Natanggalin na ni Lord tong thorn in the flesh ko kasi excruciating, chronic, disruptive pain. Ang hirap maglingkod nang may iniinda ka sa katawan. Diba? So, laging hindi daw yes ang sagot ni Lord. Pero ano ang sagot ni Lord? Sabi niya, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weaknesses. Ang kagandahan dyan, hindi pa man mo, kahit nandyan pa yan, ang biyaya ni Lord is made perfect for that specific weakness. Amen? Kahit ano pa man niyang iniinda natin, His grace is sufficient for us. Nakapag-preach pa nga ako eh. Kapag travel pa ako, nakapag-sumpa pa ako, nakapag-walking pa ako, di ba? Kasi nga, mas higit ang biyaya ng Panginoon kaysa kung ano man niyang nararamdaman mo ngayon. Amen? Kaya itong si Paul, kahit hindi tinatanggal yung thorn in the flesh niya, kahit na ilang beses na siyang nakiusap, sabi niya, but His grace is sufficient for me. Kasi, yung grace na yon ay perfect daw doon sa weakness na meron siya. Amen? Ano ba yan? Ano ba yung mga thorn in the flesh natin? Ngayon, hindi lang basta, hindi lang basta physical baka asawa mo, thorn in the flesh, baka anak mo, diba? Ano yung mga nagpapasakit sa'yo na lagi mo namang pinagpe-pray pero hanggang ngayon nandyan pa. His grace is made perfect for that weakness. His grace is sufficient for you. The good news is, you still live day to day because of the grace of God. Hanggang ngayon, nakakasurvive pa rin tayo
dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? So, God does not always change our circumstances. Hindi in-answer ni Lord yan, hindi na siya Diyos. Hindi in-answer ni Lord yung hinihiling mo na tanggalin, hindi na siya, merciful God. Hindi na siya gracious God. God does not always change our circumstances. Instead, He changes our capacity to endure circumstances. Amen? Kaya ngayon, may nakausap nga ako lately naikwento ko yung mga pinagdaanan ko lately, no? Sabi niya, parang wala ka namang pinagdaanan. Parang nakikita ko okay ka naman. Yung, ang dami mong napupuntahan, ganyan, di ba? Yun ang grasya ng Panginoon. Kahit may pinagdadaanan ka, parang wala. Di ba? Yun yung sufficient grace ni Lord. The word used here for sufficient is archeo in Greek. No? It means to possess unfailing strength. Take note of the word unfailing. Kahit yung sariling strength natin nagfe-fail, yung strength niya unfailing. Kaya nandyan ka pa rin hanggang ngayon. To be completely enough to ward off distraction. Kaya yung disruptive pain na nararanasan ni Paul, wala. It wards off distraction. Yung sufficient grace ni Lord sa buhay ni Apostle Paul. Yun yung sufficient grace ni Lord na at work sa atin ngayon. Any disruptive pain, any disruptive weaknesses, mas grabe daw yung sufficient grace ni Lord para dyan. Amen? So, grace does not promise the absence of storms. Ito nga 2 linggo tayong binagyo di ba? Sasabihin ba natin na, Lord, nasaan ka nung binabagyo kami? Diba? So, hindi naman absence of storms ang pinangako. It guarantees the presence of an anchor that cannot be dragged. Ang mahalaga, yung anchor natin, hindi aalis. Makakakapit tayo sa kanya. Amen? Hindi niya pinangakong aalisin ng apoy. Ang mahalaga, magiging fireproof tayo. Hindi niya pinangakong aalisin niya yung mataas na ilog. Ang mahalaga, ang pangako niya, hindi tayo malulunod. Amen? So, ini-increase yung capacity natin to endure. Mahalaga yun Kaya nga maraming bumibigay ngayon kasi yung capacity to endure napakaliit. So yun lang nakakayanan natin lahat ng mga pagsubok. Biyaya ng Panginoon yun. Diba? Ini-increase niya yung capacity natin to endure. That's the grace of God. Hindi laging removal. Amen? Pero meron din namang removal talaga. Don't get me wrong din. Meron naman talaga. Pero hindi laging iisa yung pattern of answers Hindi Kasi nga, His ways are higher than our ways. Kaya hindi natin questionin yung wisdom ni Lord. Amen? So, sabi ni Paul, therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses. Kaya nga, sabi niya, mas maipagmamalaki ko yung mga kahinaan ko. Diba? Sabi niya, yung weaknesses daw sa kingdom ni Lord, hindi liability. It is an asset. Bakit daw? Kasi your weakness is the exact location where the power of Jesus Christ sets up its tent. Doon sa weakness mo, mas doon nagpipitch ng tent ang grasya ng Panginoon. Where grace abounds doon sa mga weaknesses natin. Kaya nga sabi ni Paul, itong mga kahinaan na to, hindi ko to i-resent. All the more gladly nga, I will boast daw Kasi doon mas nahahayag ang biyaya ng Panginoon. Doon sa kahinaan niya. Amen. So, when you are empty of self, you are finally capable of being filled with the fullness of God. Amen. So, ano ba yung mga dinadala natin ngayon na mga private thorn in the flesh natin? Diba? Yung iba, physical diagnosis, na ayaw, hindi gumagaling-galing. Diba? Yung mga
may CKD, di ba? Talagang nagdadialysis na, di ba? Ang kagandahan, the grace of God is sufficient for you. Di ba? Yung iba, yung broken relationship, di ba? Yung iba, financial thorn in the flesh. Di ba? Hindi magkaroon ng breakthrough financially. Yung iba, emotional. Ang daming depression ngayon. Ano yan? Yung thorn in the flesh mo. The good news is, His grace is sufficient for you. Because, doon sa weakness na yan, yung lalong na-perfect yung grace ni Lord. Amen? So, sabi ni Paul, nabingi ba si Lord sa pag-plead ko sa kanya ng 3 beses? Hindi ba enough yung biyaya niya? Hindi ba nag-uumapaw yung biyaya niya sa akin dahil 3 beses na ako nakiusap, hindi pa rin niya ako tinanggal-tanggal itong thorn in the flesh na to? Hindi nag-question ng ganon si Paul. Amen? So, my grace is sufficient for you. You don't need tomorrow's grace for today. Ganon ka-sufficient yung grace ni Lord. Hindi mo kailangan ng malaking nakabangkong grace para sa kailangan mong grace ngayon. His grace is sufficient for you today. You don't need tomorrow's grace for today. Ganon ka-enough. More than enough yung grace ni Lord sa atin. Amen? So, sabi niya, yung una, di ba? Nasa conclusion na ako, di ba? Kasi meron tayong care group mamaya. So, yung una, saving grace, di ba? How God redeems our past. So, itong saving grace na to, met Paul in his rebellion and washed away his bloody past. Di ba? Kinaugnay si Paul sa rebellion state niya nung mga panahon na pinapersecute niya yung mga believers, yung mga panahon na nagbablaspheme siya kay Christ at re-recruit na gumawa ng ganun. Yung mga panahon na violent man siya, minute siya ng grace ni Lord, nitong saving grace ni Lord. At winash away daw yung bloody past niya, yung madugong past niya. Madugo talaga. Yung past niya, ang dami niyang pinapatay, ang dami niyang kinulong. Etong si Paul, madugo talaga ang past niya. But the saving grace of God is very evident in his life. Amen? Anong past mo? Gaano kadilim yan? The saving grace of God will redeem your past. Has redeemed your past. And then yung serving grace ni Lord, di ba, transformed his daily life from a routine of religious duty into an explosion of supernatural joyful labor. Dati, nagpapagod si Paul para pahirapan yung mga believers. Ngayon, dahil sa serving grace ni Lord, nagsiserve siya out of gratitude. Nagsiserve siya, yun yung nagpo-fuel sa kanya magplant ng church, humayo, pumunta sa iba't ibang kontinente, magsulat ng half of the New Testament dahil sa serving grace ni Lord. Yet not I, but the grace of God that lives in me. Sabi ni Paul, hindi ako ha. Dahil kung ako to, hindi ko kaya lahat. Sa biyaya lang ng Panginoon. Serving grace. Always tap on the serving grace of God. The serving grace that empowers our present. Amen? And then last, yung sustaining grace ni Lord, it held him together. Diba? When his body was failing and his world was collapsing, yung sustaining grace ang nagsusustain sa kanya. Amen? The very same God who managed the life of Paul by grace is standing before you today. Amen? So, grace is not a commodity, diba, na i-dispense natin kapag kailangan. Grace is a person. And His name is Jesus Christ. And that grace is in us. That grace is in you. And, sabi niya, His grace is sufficient for you. Anong kailangan mo today? His grace is sufficient for you. You don't need tomorrow's grace for today. His grace is sufficient for you. Ano man nararamdaman mo, His grace is sufficient for you. Ano man yung mga thorn in the flesh mo, His grace is sufficient for you. Amen? Kaya pag nakilala natin ang biyaya, walang depression, walang anxiety, walang burnout, wala.
Kasi His grace is sufficient for us. And that grace is a person. That grace is Jesus Christ. Hindi ito, hindi ito teaching. Hindi ito doctrine. Hindi ito denomination. Hindi ito sekta. Amen? Ito ay si Jesus mismo. Grace is a person. Amen? So, praise God for the message of today. Amen? The message of His grace today. Let's pray. Panginoon, salamat sa biyaya mo. Salamat sa mensahe mo para sa amin. Kung sino man ang nakinig or makikinig sa mensaheng ito, inilaan mo to para sa bawat isa. And we receive our portion for today. Ano man yung ganang amin, kinukuha namin sa ngayon, tinatanggap namin and kiniklaim namin na ito ay ganang amin for today. And I just speak forth blessings sa lahat ng mga nakapakinig at makikinig ng mensaheng ito na ikaw ang talagang mangungusap sa puso ng bawat isa. Maraming salamat sa iyong mayamang biyaya. Thank you, Lord, for your saving grace, for your serving grace, and your sustaining grace that is perfect in our lives. Thank you, Lord. We give you all the glory in Jesus' name. Amen. We are blessed.